Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo pong lahat na naririto at naway tugunin po ng Diyos ang inyong mga panalangin na naayon sa Kanyang kalooban. Tayo po ngayong araw na ito ay magsisimula sa pag-aaral natin sa aklat po ni Daniel. Major prophet po ito sa Old Testament. At ang aking pong personal na pakay dito ay kayo nga po ay pagpalain ng Panginoon. Gamitin po niya kayo para maging pagpapala po kayo sa ibang tao, pagpapala sa pamilya ninyo, kung kayo nag-aaral sa inyong paaralan o mga kaibigan, sa inyong pinagtatrabahuan, sa inyong mga kapitbahay siguro. Dahil yan po ang layunin ng Diyos kung bakit tayo nilikha. Tayo ay para maging pagpapala tayo sa iba. At natutupad po ang layunin ng Diyos sa atin pag tayo po ay nakakagawa ng mabuti sa ating kapwa at sa ating paligid. Now, bakit po tayo mag-start ng pag-aaral dito po sa Daniel? Well, alam ho ninyo, hindi po madali ang maging tagapagsunod ng ating Panginoon sa panahon po natin. Kung saan ang kultura po natin ay nagka-clash doon po sa pananampalataya natin at sa lifestyle natin as Christians. Kadalasan po, ang mga Kristiyano ay minority sa workplace, sa business world, sa eskwela, sa pamilya, na kung saan po iba-iba ang paniniwala at mga practices. Kaya ang Daniel po, ang aklat po ni Daniel, ay nag-o-offer po sa atin ng halimbawa tungkol po sa isang godly person na namuhay ng obediently, courageously para po sa Diyos. Habang siya po ay naka-earn ng admiration and respect po sa mga non-believers. Kaya dito po sa Daniel ay makikita po natin kung papaano po ang Diyos ay nag-perform po siya ng mga miraculous rescues at hinambol po niya yung mga pagan kings. At naging pagpapala po siya at ang kanyang mga kaibigan dahil naging tapat po sila sa Diyos. At yan po ang gusto kong matutunan natin kung papaano tayo magiging matibay sa ating pananampalataya sa Diyos sa gitna ng mga hindi sumasampalataya upang tayo ay gamitin ng Diyos at maging blessing tayo sa kanila ayon sa layunin po ng Diyos. Now, ang pangalan pong Daniel, ang ibig pong sabihin niyan ay God is my judge. God is my judge. That is the meaning of Daniel. Dito po, titingnan natin kung papaano pong ang Diyos vinindicate po niya at tinulungan po niya si Daniel dahil si Daniel ay buong tapat siya sa Diyos sa gitna po ng mga pagano. Kaya po si Daniel, tuturuan niya tayo kung paano tayo mabubuhay sa ating pananampalataya sa gitna po ng unbelieving world. And I know, marami po sa atin, almost all of us, live in a certain place where there are many unbelievers na minsan, o madalas tayo, minority tayo as believers in Christ. So, titingnan po natin dito sa chapter 1 na ito, tatlong bagay. Una, the pressures of compromise. Pangalawa, the decision to be faithful. At yung pangatlo po, the faithful acts of God. Sandali, nakakalimutan kong ayusin itong notes ko. So, simulan po natin yung the pressures to compromise. Ang konteksto po ng Daniel 1, ito po ay parang prologue ng whole book ni Daniel. At ito po ay nakaset as an earlier deportation po ng mga Hudyo doon sa Babylon. Sa totoo po, there are 3 stages of deportation doon sa Babylon ng mga Hudyo po. 3 stages, okay? Yung first po, ito nga po yung deportation ni Daniel, kasama po yung kapwa niya Hudyo na dinala sa Babylon. Yun po ay nangyari noong 605 BC. Mga members po ng royalty and nobility
ang dinala doon po sa Babylon ni Haring Nebuchadnezzar as hostages. Kasama po doon si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Yung second stage po ng deportation ay yung noong pong 591 BC, kung saan po 10,000 Jews were taken, kasama po doon si Prophet Ezekiel. Yung third stage and last stage po ng deportation ng mga Jews ay noong 586 BC, okay, kung saan po sinira na po o winasak na po ng mga Babylonians yung Jerusalem at saka po yung first temple ay sinunog nila. At si Prophet Jeremiah po ay sinama ng kanyang mga kapwa Hudyo doon sa Egypt para po takasan yung pong mga Babylonians na noon ay sumasakop na sa kanilang lugar. Now, yung pong verses 1 to 7 na ating pong titingnan sa unang bahagi, ito po ay isang dark story sa buhay po ng Israel at saka po ng mga inhabitants dito, kasama nga po si Daniel at saka yung mga kaibigan. Dark story po ito. Pero dito po sa madilim na kasaysayang ito, dito natin makikita ang katapatan po ng Diyos at ang kanyang pamamahala o sovereignty. Sa verse 1 and 2 po kasi na binasa, na doon ay nung 3 taon daw po ng paghahari ni Joachim na hari ng Juda, si Nebuchadnezzar daw po na hari ng Babylon ay pumunta sa Jerusalem at kinubkub ito. At sa verse 2, mababasa natin, ang Panginoon daw po, He delivered Jehoiakim, king of Judah, into Nebuchadnezzar's hand. At dinala po yung ilang kagamitan doon sa templo, dinala po yon sa Babylonia at linagay po ni Nebuchadnezzar yung pong kasangkapan ng templo doon sa treasury ng kanyang mga Diyos. Now, yun po ay parang dark na pangyayari to sa buhay ng Israel. Pero alam ho ba ninyo, hindi po random incident yon, kundi yung pong nangyari yon ay judgment ng Diyos o hatol po ng Diyos sa unfaithfulness ng Israel sa kanilang covenant sa Diyos. I want you to understand that. Yan po ay nagpapakita una ng faithfulness ng Diyos sa covenant at saka po ng sovereignty ng Diyos over the affairs of the world. Una, yung pong sovereignty po ng Diyos. Dito po, nung dalhin po ng Diyos ang Israel doon po sa Babylon, yun po ay matagal na niyang banta sa kanila. Na pag sila po ay naging taksil sa Diyos, sa covenant nila sa Diyos, sila po ay patatapon in exile. Matagal na pong sinasabi ng Diyos yan sa kanila, kasama po yan sa covenant nila sa Diyos. Na pag sila ay hindi naging tapat sa covenant nila sa Diyos, they will go to exile. That is in Deuteronomy 28. Mababasa po natin dyan yun. Now, kaya po after a long history of disobedience, yung pong threat na yon ay nangyari. That's God's sovereignty. Now, as to His faithfulness naman po, ang Diyos, bagamat dinidisiplina po niya ang kanyang bayan, hindi po niya sila pinabayaan. Okay? Bagamat tinupad po ng Diyos ang banta niya sa mga Israelita na sila ay i-exile pag sila ay hindi naging tapat. Pero pagkatapos pong na-exile sila, makita natin ang Diyos, tapat pa rin siya sa kanyang bayan. Dahil bagamat sila po ay dinidisiplina, yung pong pag-stay nila doon po sa Babylon in a foreign country, tinesting po sila po ay nag-suffer, sila po ay na-humiliate, okay? Yun po ay paraan ng Diyos to redeem them. It was a redemptive act of God. Hanggang sila po ay matuto dahil sila po ay ibabalik din ng Diyos doon sa lupang pangako. Ganun po ang faithfulness ng Diyos. Doon po dito sa pangyayaring ito. Kaya dito po makikita natin, this reveals to us, sa pamamagitan po ng mga Hudyo na nasa foreign land, ay dito po makikita po natin yung tension
ng living faithfully in a foreign rule. Para kang isang Kristiyano na nasa opisina na siya o dalawa lang ang Kristiyano at karamihan ay mga hindi mananampalataya. Parang ganun ang feeling. Pero higit pa po ganun yung feeling po nila. Now, dito po, pansinin natin, tingnan po natin kung paano pong si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay na-pressure po sila to compromise their faith and conviction sa Panginoon. Now, makita po natin, sila Daniel, they were pressured to compromise their faith. Okay? Nung sila po ay nasa Babylon, una, sila po ay nasa foreign land, sa Babylon. Isa pong pagan in culture, beliefs, and lifestyle. That's number one. Pangalawa, they will be re-educated in the literature, language, and wisdom of the Chaldeans. Sila po ay ire-reprogram. Mag-aaral sila, masteral, 3 years, okay? Doon po sa literature, language, and wisdom po ng mga Babylonians. I-enroll po sila sa Royal Academy of Babylon. Okay? Para po ihanda sila na makapaglingkod doon po sa government ng Babylon. Na noon, it is a growing empire. Okay? Dito po, kaya kila Daniel po, ito po ay test of their faithfulness. Una, to their identity as God's people, and test to their faithfulness to the covenant of their God. Now, pangalawa po, o pangatlong, pressure, okay, to compromise, yung food, yung pagkain po nila. Yung pagkain po nila, pag po na-enroll na sila sa Royal Academy, ang pagkain pong kakainin nila mula mismo sa hapag ng Haring Nebuchadnezzar. Okay? At yun po, siyempre, dahil sila'y Hudyo, meron po silang kautusan tungkol sa kung ano ang pagkain na pwedeng kainin, kung ano ang pagkain na hindi pwedeng kainin. Siyempre, they feel the pressure. Kakainin ba nila yung food allowance o yung diet na isa-serve sa kanila? Okay? Dahil baka yung isa-serve na pagkain sa kanila, naisip nila, baka ito ay narumihan dahil ito ay inialay muna sa mga Diyos-Diyosan nila bago ihain po o iserve po sa kanila. Okay? Kaya po bilang Hudyo, ito po ay malaking pressure sa kanila. Okay? To compromise their faith. Then yun po yung pangatlo, yung pang-apat pong dahilan kung bakit sila narito mape-pressure dahil pinalitan ang kanilang mga pangalan. Okay? Pinalitan po ang kanilang mga pangalan. Ang mga pangalan pong halimbawa Daniel, Hananiah, Misael at saka si Azariah ay mga pangalan pong nakadugsong ang pangalan ng Diyos. At binigyan po sila ng mga pangalan ng mga Babylonia. Napapansin mo, yung pangalan ng mga Diyos-Diyosan nila ang idinugsong sa pangalan nila. Na para bagang binubura ang kaugnayan nila sa Diyos. Binubura yung identity nila bilang bayan ng Diyos nung palitan yung kanilang mga pangalan. Halimbawa, yung pangalan Daniel nga po, ang kahulugan niyan is God is my judge, pinalitan ng Belteshazzar. Si Bel po ay isang Diyos-Diyosan doon sa Babylon. Si Hananiah po, okay, hindi po yan yung anak ni... Okay, ang ibig pong sabihin ng Hananiah is Yahweh has shown grace. Pinalitan po sa Shadrach. Si Misael, ang ibig sabihin niyan, who is what God is. Pinalitan ng Meshach. At yung Azariah, ibig sabihin niyan, Yahweh has helped. At pinalitan po nilang Abednego. In principle, ini-erase po ang Diyos sa kanilang buhay, ini-erase ang Diyos sa kanilang identity bilang bayan ng Diyos. That is the principle. They are being reprogrammed, they are being re-educated, they are being given names to erase their identity. That is the pressure. They are binibigyan sila ng pagkain. So yun po ang nangyayari dito. The pressures to compromise. Now, ano po naman ang temptation to compromise na
na naramdaman noon, naramdaman ni Daniel at saka yung mga kaibigan niya, ano yung temptation na nararamdaman nila para mag-compromise sila? Well, makita po natin mga tatlong bagay dito. Una, maaari po nilang ipangatwiran sa sarili nila maliit na bagay yung kautusan tungkol sa pagkain kung i-compare doon sa chances na maging maganda ang posisyon nila doon sa government ng Babylon. Well, pwede lang sabihin, ano ba yung kautusan tungkol sa pagkain? Ano ba yung tungkol sa ritual sa pagkain? Baka dahil doon, kung i-consider natin yun, yung chance nating malagay sa magandang posisyon sa gobyerno ay mawala sa atin. Pwede lang sabihin po yun. Yung pangalawa, well, pwede lang sabihin, anyway, malayo naman tayo sa Jerusalem. We are hundreds and hundreds of miles. Okay, malayo tayo sa templo. Kaya okay lang siguro na mag-compromise tayo. Parang sabi na, malayo naman tayo sa temple, yung church natin. Taga-Kalumpit tayo na nakarating na tayo sa BGC. Ang layo na ng church natin. Parang gano'n, no? What does it matter, no? Malayo na tayo sa ating sambahan. So, pwede na tayo mag-compromise. Pwede na lang sabihin yan. Yung pangatlo po, well, pag hindi tayo kumain ng pagkain galing sa hari, okay, ma-offend. Okay, offensive yan sa mga ka-classmates natin sa university. Offending yan doon sa court officials na nag-handle sa atin. Pwede po nilang pangatwiran yun. That's the pressure to compromise. Well, kung titingnan po ninyo, worldly wisdom would suggest to compromise. Dahil dito po, they were just starting their career. They were young men, promising, matatalino, gwapo, okay, makikisig, mabilis matuto, okay, galing sa marangyang mga pamilya, and they have the bright future before them. So, pero pag ang magiging batayan nila is worldly wisdom, they could compromise. Pero ang tanong, would God be pleased? Malulugod kaya ang Diyos kung sila'y magko-compromise? Kung sila ay kukunin nila yung opportunity na nakaharap sa kanila, pero i-deny naman nila ang kanilang faith. I-deny nila ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Tanong ko kayo, would you do that? Would you compromise your faith for something thinking that this world could give you? Well, that is the challenge po sa mga Hudyong ito. Well, sabi po ng Bible, ito ang sabi ng Diyos, those who honor me, I will honor. And those who despise me will be lightly esteemed. Yan po ang sinabi ng Diyos parang pagbabanta. Doon po sa kanyang bayan, doon sa mga taong sumasampalataya sa kanya, ito ang sabi ng Diyos. In times of temptation to compromise, ito ang sabi ng Diyos. Those who honor me, I will honor. Okay? Sa Tagalog po, ang mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalan. At ang mga humahamak sa akin ay mawawalan ng kabuluhan. Kanya po dito po sa early stage ng career nito po mga young Hebrew people na ito, kailangan po nilang iset yung kanilang priorities. Unang salta pa lang ng kanilang career, they have to set their priorities right. And they have to trust God to help them through the danger of compromise. And they have to trust God for the possible future of their promising careers. Kailangan po nilang pagtiwalaan ng Diyos para po ang Diyos ang tumulong sa kanila sa kanilang career. Na maaring maporfit po ito dahil sa kanilang faith. Dahil sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Pero alam ho ba ninyo, ito pong early refusal to disobey God, these young men prepared themselves for a brighter future.
Pag binasa po natin, yan po ang titingnan natin sa aklat ni Daniel. Dahil po sa unang salta pa lang, hindi na po nila nilabag ang Diyos, naging tapat po sila sa Diyos, lalo po silang nahanda sa future greatness. As true witnesses of the one true God. Okay? Doon po sa degenerate pagan culture na yun. Ito po ay pagsubok sa kanila na eventually, dahil sila po ay nagtagumpay, naging tapat po sila sa kanilang Diyos, sa kanilang pananampalataya, yung pong kanilang careers ay mas naging busilak. At mas ginamit po sila ng Diyos na naging patotoo po sila tungkol sa Diyos doon po sa Babylon na yon ng mga pagan people. So, by the way, pansinin po natin, sa Garden of Eden, si Satan po successfully tricked Adam and Eve to eat the forbidden fruit. Pero ito pong apat na magkakaibigang Hudyong ito, they successfully passed the test. Now, let's go to the second part of this message, the decision to be faithful. Sabi po sa verse 8, matapos pong ipakita sa atin yung pong pressure to compromise, ano po ang naging desisyon ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan? Sa verse 8, ito po ang mababasa natin. But Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food and with the wine that he drank. Therefore, he asked the chief of the eunuchs, yun po ang pinakapuno ng mga opisyales doon sa korte ng Babylon. He asked the chief of the eunuchs to allow him not to defile himself. Ano po ang naging pasya, naging desisyon? Ano ang sinabi ng mga talata? Daniel resolved. Now, pansin po yung salitang, but Daniel resolved. Okay? Nagpasya po siya sa gitna po ng temptation to compromise his faith, but Daniel resolved that he would not defile himself with the food that comes from the king's table. He made up his mind. Nagpasya po siya. He placed it on his heart to be faithful to Yahweh. Okay? Ito po ang unang demonstration ng faith ni Daniel dito, kasama po yung kanyang mga kaibigan. Kasi halos every chapter of this book, matetest yung kanilang faith. This is the first demonstration of their faith. Now, si Daniel po, as the leader and spokesman for the group, siya po marahil ang nagsuggest tungkol sa kanilang desisyon not to defile themselves, na hindi nila dudungisan yung kanilang mga sarili sa mga pagkain at inuming iaayon sa kanila na baka ito ay marumi. Narumhan dahil po sa pag-aalay nito sa isang pagan worship. Pero pansinin natin, bagamat siya'y nagpasya at ang kanyang mga kaibigang hindi sila magko-compromise, si Daniel po makita natin, he used tact and humility. Okay? Si Daniel po ay nagpakita ng talino at kababaang loob sa halip na siya ay magrebelde. Dito mababasa natin, si Daniel po ay parang merong good rapport sa kanyang guard. At maging doon sa overseer at maging si Aspenas. Si Aspenas po, ito ang pinuno ng korte na nakatalaga para po doon sa Royal Academy of Babylon. So parang si Daniel, makita natin sa pakipag-usap po niya doon sa mga opisyales ng Babylon at this time, ay meron siyang mabuting ugnayan. Meron siyang good rapport sa kanyang guard, sa overseer, at maging nga po kay Aspenas, na kung saan si Daniel ay he felt he could confide with them. Na dahil po maganda yung ugnayan niya sa kanyang mga siwa sa kanya, nakapagsabi siya ng kanilang struggle. Nakapagsabi siya ng kanilang kalagayan, ng kanilang problema. At dito po makita natin, tulad po ni Joseph doon po sa Egypt,
Si Daniel po ay nagpakita ng good attitude of goodwill. Okay? At faithfulness po to those who were his boss. Hindi po siya nagrebelde, hindi po siya nagpakita ng anumang masamang pag-uugali. Okay? Sa kanyang mga captors, at dahil nga po doon, nakapagsabi siya. Hindi ba yung iba minsan, pag merong sa opisina may problema, yung employee nagre-rebelde kagad. No, pinapakita, "Pit ko ito!" Parang ganun, ano? Parang karapatan niyang magrebelde. No? Pero si Daniel po, mapansin nyo, tapat siya sa Diyos, pero he displayed tact and humility. Nagpapasakop pa rin siya doon sa kanya pong mga handlers. Kanya po, makita natin, sabi ng Bible, so he sought permission from the commander of the officials that he might not defile himself. Okay? And then, sabi po sa verse 12, sabi po niya, please, put your servants to the test for 10 days, and let us be given some vegetables to eat and water to drink. Then let our appearance be examined in your presence, and the appearance of the youths who are eating the king's choice food, and deal with your servants according to what you see. So dito po, makikita natin ang unang principle na matututunan natin sa pangyayaring ito. We can be faithful to our convictions despite the pressures around us. If we decide. Despite the pressures around us, if we decide to do so. Pwede po tayong maging tapat sa ating mga paniniwala tungkol sa Diyos at sa Kanyang salita sa kabila po ng mga pressures na nakapaligid sa atin kung tayo po ay magdi-decide. Dito makita natin si Daniel, despite the pressures, they made up their mind. And then they acted with humility and tact. Another principle. When we decide to be faithful, we are giving God a chance to act on our behalf. Now, pansinin po ninyo, nung magpasya si Daniel na hindi niya dudungisan yung kanyang sarili, sabi po sa verse 9, and God gave Daniel favor and compassion in the sight of the chief of the eunuchs. Doon po nakagawa ang Diyos para sa kanila. God gave them favor. Kailan? Nung magpasya silang maging tapat sila sa kanilang pananampalataya sa Diyos. In fact, sa verse 14, sabi niya, so, he listened to them in this matter and put them to the test for 10 days. Mga kapatid, una, we can be faithful to our convictions despite the pressures around us. And when we decide to be faithful, we are giving God a chance to work on our behalf. Kung gusto po ninyong tulungan po kayo ng Diyos sa inyong sitwasyon, you have to decide to be faithful. Nang sa ganun po, God can act on our behalf. Kasi po, pag gumawa tayo ng sarili nating pamamaraan na dinideny natin ang ating faith, sinasarhan natin yung pagkakataon ang Diyos gumawa on our behalf. Okay? Ganyan po kumilos ang Diyos. Okay? Hindi po yung gagawa tayo ng mali and then we ask God, Lord, tulungan mo ako. Anak, sinara mo yung pinto eh. Pero pag gumawa ka ng act of faith, dahil ito ay pagsunod mo sa Diyos, you're opening up a space for God to act on your behalf. At ganun nga po ang ginawa nila Daniel. Ang Diyos po ay nagsimulang gumawa para kay Daniel at kanyang mga kaibigan when they decided to act, to decide first, and then they act to be faithful. Alam ho ba ninyo, yung pong hininging, yung pong pinakiusap ni Daniel doon po sa mga handlers nila tungkol sa itest sila for 10 days na ibibigay sa kanila, napakainin lamang sila ng pakainin ng gulay, hindi, okay.
Okay, pakakainin lamang sila ng gulay at saka tubig. Alam ho ba ninyo yung request nilang yon? It will take a miracle para po makasurvive sila. Okay? Na yun lamang ang ibibigay sa kanila. Pero yung pong overseer agreed na itetest sila for 10 days. That will take a miracle para po mangyari yung nire-request nila. At hindi lang yun, hindi lang pumayag yung handler nila na subukin sila for 10 days, gulay lang at saka po tubig lang ang kakainin nila. Si Aspenas, yung pinakapuno po ng Royal Academy of Babylon, yung pinakapuno po, ang ulo niya was also on the line. Hindi ba sabi niya, pag nakita ng hari, payat kayo, hindi kayo malusog, at nakita niya, compare doon sa mga kasamahan niyo, pugot ang ulo ko dyan. Pero anong sabi? Pumayag. Pumayag siya. Okay, bagamat, it will take a miracle, and Aspenas head, nag-agree sila. Why? Because God is now acting on their favor. Yung pong suggested plan nila, una is a big risk to their health. Why? Kasi po yung schedule nila na nag-aaral po sila will be rigorous, will be demanding academically, yung curriculum po nila at saka yung schedule nila very rigorous and demanding. Okay? Alam mo ba ninyo, bakit po risk yung nag-aaral sila ng ganito, ihanda sila sa kanilang mga posisyon, pero gano'n lang ang kakainin nila. Alam mo bakit risk po sa kanila? Kasi yung pong schedule nila requires them full attention to master all the important documents na nakalagay po do sa Central Imperial Library in Babylon. Kailangan nilang basahin yon. Okay? At ang scope po ng study nila, language, literature, religious, magical, astrological, scientific, ang dami nilang pag-aaralan. Okay? Kaya, kung kakainin lang nila yun lamang, big risk sa health nila. Matindi po yung kanilang requirement. Pakita mo nga yung susunod na slide. Yung pong mga babasahin nilang aklat, hindi po ngayon nasa iPad. Itong iPad ko, ang daming books nito eh. No? Pero sila, walang iPad. Yung pong babasahin nila, putik. Doon nakasulat yung pag-aaralan nila. Alam mo ba ninyo, pag literature and document history raw po, ang bigat po nun is hanggang 3 kilo. Biro mo, may exam sila sa history, philosophy, whatever, pupunta sila doon sa library ng Babylon. Okay, tapos, Ananaya, nag-review ka na ba? Di ko nga mauwi ito, hinirap ko sa library. Ganon katindi yung kanilang pag-aaral, physically, mentally. Ganon, kaya kung kakainin mo lamang, ganon lang, gulay lang at saka tubig. Kaya tingnan mo yung qualification dito po sa mga young men na ito. Kailangan, the young men should be without any physical defect, walang kapansanan. Okay? Paano magdala ng libro kung pingpong yung kamay mo, di ba? Okay, yung paa mo, pipili. Hindi ka pwede. Kailangan walang kapansanan. Okay? Tapos, handsome. Okay, handsome. Pogi, guwapo, makisig. Okay? Handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. Yun ang qualification. Okay? Top brass ang hinihingis, ang nahanap sa kanila. And then, dahil po sa hectic yung kanilang schedule, taxing yung kanilang curriculum at saka schedule, si Aspenas, yung preliminary objection niya, itong sabi niya, verse 10, "Why should I see your face looking more haggard, okay, than all the youths who are your own age?" Kaya si Aspenas, nung una ayaw niyang pumayag. Kasi sabi niya, alam ko yung schedule ninyo, tapos ganun lang kakainin ninyo. Sa harap, pag umarap kayo sa hari, patay ako dyan. Makikita niya, haggard na kayo. Okay? Kanya po, ganun ang kanilang desisyon dito. Pero ang Diyos, pansin natin,
was giving them favor. So ano po ang makikita natin dito? Faith honors God, so God honors faith. Iyan po yan, mga kapatid. Pag nasa sitwasyon, ang isang anak ng Diyos, pag sumampalataya siya sa Diyos, naniwala siya sa Diyos, ang Diyos pararangalan siya. Dahil ang Diyos po natin, napararangalan natin pag tayo po ay sumusunod, nagtitiwala sa Kanya. At dahil po napaparangalan natin ng Diyos, pararangalan po niya ang ating pananampalataya sa Kanya. Diyan ang makita natin. Sa ginawa po nila Daniel, una dahil po sila ay nag-decide na kapag bukas sila ng pintuan sa Diyos para kumilos ang Diyos on their behalf. Okay? Now, tingnan po natin yung faithful acts of God po dito. Paano pong ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan dahil po si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay naging tapat. Tatlo pong pangyayari ang makita nating ginawa po ng Diyos. Pinakita niya ang kanyang katapatan sa tatlong o apat na magkakaibigang ito. Una, sa kanila pong itsura, their appearance. Sabi po ng Bible, at the end of the 10 days, they looked healthier, better nourished than any of the young men who ate the royal food. Payat ba sila? Napabayaan ba sila? Hindi. Sabi diyan, mas healthy sila at mas nourished sila kaysa doon sa mga kumakain ng royal food. Okay? Yan po, pansin niyo mga kapatid, ay dahil po, hindi dahil gulay lang at saka tubig ang kinain nila because of God's favor. Tandaan po natin yan. Their appearance looked better than those young men na kumain po ng king's table. Pangalawa, their aptitude, yung pong kakayanan nila. Verse 17, as for these 4 youths, God gave them knowledge and intelligence in every branch of literature and wisdom. Daniel even understood all kinds of visions and dreams. Now, pansinin nyo kung bakit po maganda yung appearance nila, yung kakayanan po nila ay matindi dahil po God gave them. Hindi po dahil sa vegetable diet na kanilang pinagtiisan. Okay? God gave them favor of God. At dito po makita natin, Daniel. Si Daniel po ay binigyan din ng kakayahang makaunawa at makapag-interpret ng all kinds of visions and dreams. Isang kakayanan na magagamit niya later sa kanyang service doon po sa mga Babylonian kings. He was given that ability to understand and interpret dreams and visions. And then, ano po ang nangyari? After 3 years, final exam. Okay? Master nito, 3 years to eh. After 3 years, here comes the final exam. Ano po ang sabi ng Bible? They were 10 times better than the others. How many times better? 10 times better. Sabi po sa verse 19, the king talked with them, and out of them all, not one was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's personal service. As for every matter of wisdom and understanding about which the king consulted them, he found them 10 times better than all the magicians and conjurers who were in all his realm. 10 times better. Okay? And then, pangatlo, their performance.
Ano po yung performance nila? Dahil po, the king was so impressed in their performance that the king decided to give them responsible post in his government. Sabi po sa verse, so they entered the king's personal service. They did not lose their career because of their faith. The temptation to compromise their faith was there at nakalagay po yung success ng kanilang career dun po sa line na yon. But God vindicated them. Well, you can see the tension. A worldly person would compromise. A worldly person will think, ano ka, bali? Pagkain lang. Hindi mo isusuko. Taya dyan yung career natin. Malayo naman tayo sa church. Nasa BGC na tayo. Nasa kalumpit yung church natin. Wala na si pastor dyan. Okay? Pero pansinin po ninyo, because they were faithful, mas naging advance sila sa kanilang career. In fact, their faith, yun po ang naging, tawag doon, paraan na lang. Bumilis yung kanilang career. Hindi na sila ka-exam pa lang, pumasa na sa board. Kinuha na ng hari. Okay? Kasi po, they were 10 times better. At sabi po sa verse 20, as for every matter of wisdom and understanding about which the king consulted them, he found them 10 times better than all the magicians and conjurers who were in all his realm. Okay? Okay? Ang ginuhitan ko po dyan, wisdom and understanding. Pag daw po, in every matter of wisdom and understanding, pag nagtatanong ang hari sa kanila, in all matter of wisdom and understanding, 10 times better daw po sila kaysa doon sa mga kasamahan nila. Ano po yung ibig sabihin ng wisdom and understanding? Ang ibig pong sabihin nun, pag merong problema ang hari tungkol sa kingdom, tungkol sa government, tungkol sa empire, titipunin niya yung kanyang mga scholars na ito na pinag-aral niya, pinakain niya, Itong mga Hebrew students na ito na graduate na, sila po ang magaling sa payo. Okay? Merong mga problema yung kingdom, tatanungin ng hari yung kanyang mga pinaaral, magagaling sila. Okay? With all the contingencies doon po sa mga problema sa gobyerno, ito ang problema natin, ito ang nangyayari, they could give a wiser advice. 10 times better. Kanya po, ito mababasa natin sa buong Daniel, ito pong magkakaibigang ito, tumaas ng tumaas ang posisyon. Because of their faith, because they did not compromise their beliefs in their God. Now, ang tanong, why did they excel? Bakit po sila nag-excel? Well, mababasa natin dyan, may mga hints dyan kung bakit po nag-excel itong apat na hudyong ito kaysa mga kasama nila. Sabi nila, magicians. Okay, kasama kasi yung sa mga advisors ng hari, may mga magician eh. So mas magaling sila sa mga magician. Bakit? Well, kasi yung mga magician, yan po ang tinatawag na diviners. No, yung mga hula-hula. Ang mga magicians, doon daw po ay gumagamit sila ng chart ng mga stars. Pag tinatanong sila ni King Nabucodonosor, may problema tayo dito, anong gagawin natin? Yung po mga magician, titingnan lang yung chart nila tungkol sa mga kilos po ng mga bituin. At titingnan muna. O kaya, sa panahon natin, may problema tayo. Sandila po, King Nebuchadnezzar, titingnan ko yung tarot card. O kaya, sandali lang po, papatay tayo ng manok, titingnan natin yung bituka. Ganun. Paano ka? Problema ng kingdom, titingnan mo yung mga stars, okay? Papatay ka ng manok, titingnan mo yung bituka. Hindi ba ginagawa ng mga arbularyo? Paano isosolve yung problema ng bansa, ng empire? Tapos nagko-consult ka sa mga ganyan. Kaya tinalo sila ni Daniel. Yung mga enchanters. Okay? Enchanters.
Yan po ang mga soothsayers. Okay? Si Daniel po, pansinin nyo, hindi po sila nagpa-practice ng encanto. Hindi po sila nagpa-practice ng hula-hula. Why? Because it is forbidden in the law. Okay? Labag po yon sa utos ni Yahweh. Okay, halimbawa, Deuteronomy 18, ito po ang utos. Sabi ng Panginoon, huwag kayong manghuhula. Problema ng bayan, manghuhula ka. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, mga mananawas, ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. Pakatandaan niyo na yan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Lubos kayong maging tapat sa Diyos ninyong si Yahweh. Kaya yung mas matalino sila sa mga encounter kasi nga ipinractice nila yung kanilang faith. Sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng mga bagay na yan. Kaya po sila nagtaglay ng karunungan kasi sinusunod nila ang salita at utos ng Panginoon. Kaya mas matalino sila. Sabi po ng Bible, by the way, bago ko basahin yung verse, sino po ang nagsasabing pag sinunod mo ang salita ng Diyos, bobo ka? O sino ang nagsabing pag sumusunod ka sa Diyos, hindi ka magmumukhang matalino? Baligtad po ang kaisipan ng taong nagsasabing ganun. Alam niyo, sabi ng salita ng Diyos, ito po, basahin ko. Sabi po ni Moses sa mga Israelita, I have taught you decrees and laws as the Lord my God commanded me, so that you may follow them in the land you are entering to take possession of it. Observe them carefully, for this will show your wisdom and understanding to the nations, who will hear about all these decrees and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Dapat pala yung ginihutan ko doon yung observe them carefully for this will show your wisdom and understanding. When you follow the word of God, you will be wise. You will be perceived as an understanding person when you follow the word of God. We all need wisdom. It's in the word of God. And every time you follow the instructions of the Word of God, you become wise. Much wiser than anyone who disregard the Word of God. Kaya nga po sabi sa Psalm 119, sabi ni King David, I have more understanding than the elders, for I obey your precepts. Mas matalino ako kaysa mga matatanda, dahil sinusunod ko ang iyong mga utos. Okay? Now, note, mga kapatid, if you want to advance in your careers, if you want to have promotion, if you want to succeed, if you want an impression of being wise and understanding, study the Word of God and do it. That will show others your wisdom. Huwag po ninyong iisipin when you obey God, you are demoting yourself. In fact, when you obey God, you are promoting yourself. At yan po ang nangyari kila Daniel and friends. Now, pansinin po natin, nag-aral po sila Daniel ng literature, language po ng mga Chaldeans, pero hindi po sila na-impluensya noon and they didn't even use it. Maybe for general knowledge, pero hindi po sila nagpa-impluensya doon. Nag-aral sila ng culture, language po ng mga Chaldeans, pero they were not influenced by it, and then maybe they did use it for general information, but they did not practice it. Naging tapat pa rin po sila doon sa salita ng Panginoon. Ang bottom line, ano po ang bottom line dito? These young men were more useful to the Babylonian government because they were faithful to their convictions and faith in God. Mas naging kagamit-gamit po sila, mas naging blessing sila
sa government po ng Babylon because they followed God's word. Mas naging blessing sila. Kaya ngayon nga po ang aking prayer sa inyo, you will become a blessing. But it will only happen if you and I follow God's instruction. So, before I end this lesson, where is the gospel in the story? Every time po kasi nag-teaching, I want to inject the gospel here. Saan po ang gospel dito po sa kwentong ito? Nandun po sa verse 21. Yung added footnote tungkol kay Daniel. Sabi po sa 21, and Daniel continued until the first year of King Cyrus the king. Nandyan po ang gospel. Why? Kasi po, sabi dyan, si King Cyrus po, siya po ang hari who proclaimed a decree to rebuild the second temple. At siya po ang nag-decree na ang mga Hudyo ay pabalikin doon sa Israel after 70 years. Si King Cyrus. Si Daniel daw po, he continued serving until the first year of King Darius. Ibig sabihin yan, wala na si Nebuchadnezzar, napalitan na ang empire. Iba na yung hari. Pero Daniel's God remained. Wala na yung mga kingdoms, pero si Daniel, nandun pa rin po siya at ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran at pinagtapatan, buhay pa rin. Nandyan po ang gospel dyan. Okay? 65-year career po si Daniel doon. He served doon sa Babylonian Empire and then he served in the Persian Empire. Empires were gone, but Daniel's God remained. The gospel? Well, ang ebanghelyo po mga kapatid ay ito. Ang kingdom po ng Diyos is forever. Okay? Hindi po tulad ng mga human kingdoms. Dito po sa Babylon, sa pag-aaral sa Daniel, pag-aaral natin, Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Persian Empire, Grecian Empire, Roman Empire, were all gone. But the kingdom of God is forever and forever. That is the gospel. Iyan po ang ebanghelyo. Ang Diyos po, in-establish niya ang kanyang kingdom on earth. When Jesus came on earth 2,000 years ago. Okay. Matapos pong mamatay ang Panginoong Jesucristo para sa kasalanan, siya po ay na-resurrect at pinaupo po sa kanan ng Diyos as King forever and forever. Ang Panginoong Jesucristo po ay naghahari po ngayon, hanggang ngayon, at maghahari po magpakailanman. At darating po ang araw, ang Diyos ay nagtakda ng araw. Magpapakita pong muli ang Panginoong Jesucristo para po itama, itumpak, ituwid ang lahat ng bagay dito sa mundo. At dahil po doon, ang Diyos po ay nag-uutos sa bawat isa na magbalik loob sa Diyos at tanggapin ang pakipagkasundo ng Diyos sa Kanya. Dahil ang Diyos po nagtakda ng araw, babalik, magpapakita muli ang Panginoong Jesucristo ang naghahari para po ituwid niya ang lahat dito sa mundo natin. Kaya inaanyayahan ng Panginoon, inutusan ng bawat isa ng Panginoon na magbalik loob sa Diyos, tanggapin ang kanyang iniaalok na pakipagkasundo sa tao. At pag ginawa po, ninuman yan, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan at siya po ay isasama sa paghahari ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, meron ba sa atin dito? Kasama natin sa church, pero alam niya, nagre-rebelde siya laban sa Diyos. Ito po ang paanyaya natin every Sunday. Be reconciled with God. Lahat po ng kapangyarihan, lahat ng kingdoms on earth, China, Russia, US, mawawala po yan.
Ang mananatili lamang po ang kingdom of God. At ang Diyos po, nag-aanyaya siya ngayon sa bawat isa sa atin dahil si Jesus ay iniluklok niya sa kanyang kanan. Ngayon, nag-aalok siya ng reconciliation sa lahat ng tao nang sa ganun po, mapabilang ang sinuman sa kanyang paghahari. Now, ang paraan po para maipakita natin na naniniwala tayo sa mabuting balita is through water baptism. Baptized in the name of Jesus. Diyan po ang pagpapakita, ang isang tao ay nagbabalik loob sa Diyos, sumasampalataya kay Kristo bilang Panginoon. So, the challenge po for everyone. Will you decide to be a Daniel? Number 1, we can be faithful to our convictions despite the pressures around us if we decide to. Pangalawa, when we decide to be faithful, we are giving God a chance to act on our behalf. Pangatlo, faith honors God, so God honors faith. And lastly, you will be more of a blessing to your community when you obey God's word. Tayo po tumayo at manalangin. Sambahin po natin ang ating Diyos na naghahari magpakailanman. Siya po ang naghahari sa langit, maging sa lupa, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kung meron po sa atin dito ang hindi pa nagsusuko ng kanyang sarili sa ating Panginoon, ang paanyaya po at utos ng Diyos sa taong iyon ay pagbabalik loob sa Diyos at tanggapin ang paghahari ni Jesus maging sa kanyang buhay. Kung hindi mo pa ginawa yan, ang paanyaya at utos ng Diyos sa iyo, tanggapin mo ang pakipagkasundo na iniaalok ng Diyos sa iyo. Aming Ama, maraming salamat po dahil kayo'y naghahari magpakailanman at kayo ang nagtalaga sa amin, nilalagay po ninyo kami sa mga posisyon sa buhay, sa family, sa workplace, sa school, bilang mga patutuon ninyo sa iyong pangalan. Dangerous po ito, Panginoon, because nakapaligid kami ng mga taong hindi sumasampalataya, na kontra sa aming mga pinaniniwalaan at sa lifestyle namin. Pero nakita po namin sa buhay po ni Daniel na pag kami nagiging tapat, tinutulungan nyo kami sa aming mga kalagayan. Kaya po ngayon, pinapanalangin namin, bigyan nyo po kami ng tapang na huwag kaming mag-compromise. Huwag po naming i-deny ang aming pananampalataya sa iyo. Bagkus, O Diyos, ay tumayo kami sa aming mga pinaniniwalaan tungkol sa Diyos. At kayo po ang nangako, you will help us through. Aming Amang Diyos, panalangin ko po, alang-alang po sa iyong layunin sa aming buhay, na kami ay iyong tinawag upang maging ilaw at asin ng sanlibutan. Tulungan po ninyo kaming maging tapat sa iyo sa gitna ng mga tao. Huwag naming i-deny ang aming faith. Bagkus, maging matibay po ang aming mga kapasyahan na sundin ka, na huwag kaming matatakot sa sasabihin ng tao, huwag kaming matatakot sa aming sitwasyon, dahil alam namin na kasama ka namin. At lahat ng tao sa mundo ay nasa pangangalaga mo. Kaya po, O Diyos, panalangin ko po para sa bawat isa sa amin, saan mo man kami dalhin at
saan man kami ngayon, magliwanag po kami. Huwag naming tatakpan ang ilawang meron kami. Huwag naming tatakpan ang pananampalatayang meron kami. Tulad ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan, ay magpasya kami na magiging tapat kami sa aming Diyos. Susundin namin ang aming Diyos sa gitna po ng mga tao. At kayo po, O Diyos, ang maluwalhati. Kayo ang maparangalan. Dahil pag ginagawa po namin ang pagsunod namin sa iyo, nagiging pagpapala po kami, mas magiging pagpapala kami sa ibang tao. At mas makikilala po kayo ng mga tao. Marami pong salamat, aming Ama, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.